So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, FRBL na tayo dahil tapos na natin yung mga pending natin sa pulo, no? Tapos na rin natin yung mga pending natin sa Motus. So ito na, FRBL na tayo at ito lang ata yung ito lang naman yung nag-iisang request sa FRBL. So it's Sisik versus Cynical J. So shoutout kay Sisik mismo dahil siya yung nag-request nito nung nakita kami sa venue ng di ko alam kung anong event yon ng Flip Top, kung zoning ba yon or Universikulo. So di ko na matandaan, or Second Sight, di ko na matandaan. Second Sight 13, Universikulo, basta netong taon lang. So nakita lang kami na na-review na, parang tinanong niya lang niya kung napanood ko na daw ba yung laban nila ni Cynical J. So sabi ko hindi pa. So ayun. So kaya siya yung nilagay kong nag-request kasi siya lang yung nagsabi nun. Siya lang yung nagsabi sa akin na panoorin ko yung battle nila ni Cynical J, and katabi niya si Cynical J that time. So big shoutout kay Sisik and kay Cynical J. So huwag natin patagalin to. So let's go na. Pinili na mauna Cynical J, unang para kay Cynical J, tagiting 4 FRBL. Let's go! Woo! Dahil sa ginawa ko nung game nakaraan, galit pa rin sa akin si Rayan. Kala mo di ko mapapansin ha? Kasi hinihingi ko sa'yo si Dats, di ba? Binigay mo yung pamangkin niya. Sino ka? Pukin ang ina mo. PMC ka ba? Gago ka, mukha mo si Sayad nung grade 3 pa siya. Tita nga. Lagi kang nakapolo tapos demonyong deadly ka pa. Mukha siyang di makabasag pinggan, tas yung platito, bestie niya pa. Pero kayo, triangle yan, tabi-tabi. Kaya pala nakakailang to. Nax, miyembro na triangulo. Yung grupong tinanggihan ko. Okay. Tangina. Pero ako lang ba? Sa lahat ng miyembro ng triangulo, para kakaiba yung hugis niya. Isipin nyo, Kilua, Cerces, Lord Manuel, di ba? Kakaiba yung hugis niya. Mukhang mamas boy na... Oh, ano pala si Sisik? Triangulo pala siya? Okay. So, info para sa akin, no? Ngayon alam ko na. Cerces, Lord Manuel, di ba? Kakaiba yung hugis niya. Mukhang mamas boy na laging binibihisan, tas pag birthday may contest siya. Sobrang formal. Ayos patignan. Parang may otis pa. Di mo ba alam kapag triangulo, dapat madungis ka? Gago. Kaya nga nila ako kinukuha dun eh. Di mo ba alam kapag triangulo, dapat madungis ka? Ah, shit. Huwag kang maingay! Fake joke to, hindi ba halata? Tsaka huwag ka namang spoiler sa mga sasabihin niya mamaya kasi predictable ka! Okay. Yes, sir! Planado okay, planado yon. Dapat madungis ka. Ah, shit. Huwag kang maingay! Fake joke to, hindi ba halata? Tsaka huwag ka namang spoiler sa mga sasabihin niya mamaya kasi predictable ka! Yes, sir! Triangle na walang X. Factor, mahiya ka naman sa U-skin. Umikot lang sa shota. Skills. Selfie bars. Papatayin yung kalaban. Yun lang yung kaya mo na scheme. Madalang ka lang marinigan ng magandang angulo. Even if you scream. Sobrang bihira nyo lang makita. Parang tenga ng babaeng Muslim. Isipin mo. Okay. Diba? Pero basta dyan. Kukwento ko na lang sa inyo yung sinabi niya nung nakaraan. Game! Game! Sobrang init ng laban namin ni Jabu! Isa sa mga nagulat, si Repa. Sa lahat ng pagbating narinig, sa sinabi niya, nagpintig yung aking tenga. Dapat nga, awat ako eh. Talaga? Gagawin mo? May sasamain to. Kung gumitna ka sa laban namin ni Jabu, pukin ang ina mo, ikaw yung sasapakin ko. Sa height mong yan, hayop ka. Naisip mo gumitna nung mainit na yung part? Gago, sobrang liit mo, pwede kayo add to cart. Pati mga
mga tricycle driver dito sa Floodway, bilib na bilib sa'yo. Maraming kaya isakay kasi sa loob pwede kang nakatayo. Gago. Itiklop ka lang oh. Kaya itong Gago. bata di ngayon sasantuhin. Kapag namakla ka, ikaw yung kakantutin. Tapos nung last event, nag-joke din si Tanga. Kesyo, busy, daming ginagawa, yun na lang nasabi ng gago. Ulol, ang dami mong rason, hindi ka lang marunong tumanggap ng pagkatalo. Ako nga eh, nag-aaral, nagtatrabaho, may business, may pamilyang binubuhay nang ako lang mag-isa. At higit sa lahat, hindi yung totoo, tamad lang ako magkabisa. Kaya anong sinasabi mong parehas tayong nag-joke kaya natalo? Gago ka? Ano kaya anong sinasabi mong parehas tayong nag-joke kaya natalo? Gago ka? Pinagkakalat mo sarili mong opinyon, nagkakalat sa akin mismo, mga tao pa. Sa kalaban ko na mismo nang galing, na kung natawid ko yon, may sa talo siya. At bilang dyan sa last battle mo, kahit hindi ka nag-joke nun, pre, talo ka. Okay, so yung fake joke kanina, masabi ko na yes, it's para sa akin, sa little bit creative, 'di ba? So parang planado na kumbaga, sige, mag-fake joke ako dito. O kaya mag-joke ako dito. Pag nawala ako dito, magsabi ka ng ganito. So it's planado, it's a fake joke para sa akin. And then okay yun. Okay yung pagbawi ni Cynical J nung nalaman ko na it was a fake joke. Nawala yung, kasi medyo ako nung nag-joke si Cynical J, akala ko talaga it's a joke. So sabi ko, tangina, bababa yung performance level nito. Pero anong nangyari, after niya doon, naisalba naman niya, hindi naman naging pababa yung performance level ni Cynical. And ang bumaba lang siya nung bandang huli kasi yun na, nagkakaroon na siya ng stutter eh. So doon lumabas yung minus points ni Cynical J sa battle na to. And then yung ibang mga verses din ni Cynical J sa battle na to is hindi nagiging ganun ka effective. Okay yung yung pag-mock niya dun sa gigitna, dapat siya aawat, dapat si Sisik. Pero sa akin kasi hindi ko pa kasi napapanood yung battle na yun, kaya hindi siya naging ganun ka impactful sa akin. So yun lang naman, pero overall parang almost perfect na yung round 1 ni in terms of performance almost perfect na yung round ni Cynical J. Medyo lumaylay lang talaga bandang dulo. So yun, Sisik, pakinggan natin. Let's go! Tangin, nagigitna daw ako sa kanila ni Jabo. Tangin, ang laki-laki niyang tao. Di naman totoo yan. Bobo, nandun ako sa likod, nakapatong sa upuan. Gago, di ko kayo makita. Tatangkad ng tao dyan. Bobo wala to eh. De, pero freestyle muna guys. Sa mga di nakakalam, kakalabas lang nito ng hospital. Kaya, salamat, dumalo ka pa, bye. Gago, ba't di ka ba namatay? Gago. Pag mind tricks ang puta, kaala mo na aning ako, pre? At kung totoong kakalabas mo lang ng ospital, pwes babalik ka uli. Anong wala ng intro-intro? Mandurugas ka! Proud siyang 300k views na. Yung pangungupal niya, kingina mo. Sa pinaggagawa mo, itong liga pahinana. Nagsumikap sila Rafian sa Kamanda na ikalat pangalan ng FRBL, tas pinigilan mong magpakilala. Kaya nung narinig kong sumabat siya, reaksyon ko. Gago ba yun? Ang last ng intro mo sa One Up Par. Talo ka nun. Tangin na natalo kay Jabuang puta. Tas sumahastang mag-eating. Nasa likod nga lagi yun ni Prince, in short, natalo sa alipin. Pero sige, subukan natin. Tignan natin kung tatalab. Yung pambubunggo mo sa kanya, subukan sa akin. Hindi ako papalag. Laki-laki yun eh. Okay, ang ganda nung pagbali ni Sisik sa mga sa mga linya niya, no. Kasi andun na tayo sa seryosong part
'Diba? So you're expecting na ano rin na nasa seryoso rin yung punchline pero binali niya. So props kay Sisik doon. Galing niya doon. Walang tarawang pisikalan tayo! Kung wala ka mabanat tango ka! At baka nakakalimutan mong best friend ko, taga-Tondo, pag gumanti ka, pasasaksak kita! Tara dito sa Maynila, Lipuan! Huwag ka masyadong malikot! At pagbalik netong Rizal, babarilin pa sa likod! Tangin na pinag-awa! Gago! Nagulat ako doon ah. Kasasabi ko lang na angas ng linya ni Sisik doon kasi binali niya pero ano lang pala yun? Preno lang pala yun para sa ganong buwelo. Putang inang yan. Ulit. Lakas nun, men. Ako pa pala. Kung gusto mo sa kanya, subukan sa akin. Hindi ako papalag. Ang laki-laki niyan eh. Walang tarawang pisikalan tayo! Kung wala ka mabanat tango ka! At baka nakakalimutan mong best friend ko, taga-Tondo, pag gumanti ka, pasasaksak kita! Tara dito sa Maynila, Lipuan! Huwag ka masyadong malikot! At pagbalik netong Rizal, babarilin pa sa likod! Tangin na pinag-awa! Gago ka! Pinag-aawayan niyo ni Sehi yung taytay. Tangin na lumipat ka na lang ng lugar. Kahit sino na lang makutsa niyan. Pero kahit lumipat ng hometown tong Rizal, patay ka pa rin sa bagong bayan. Kahit i-check pa sa luneta, di na kailangan ng hukay na pangbaon. Dahil may dusa ko mararamdaman sa akin habang buhay ka ng bato. Magiging statwa, di ka lamang mamamatay sa baril. Dahil alam niyo namang ang bato ay matatalo sa sinulat ko sa papel. Woo! Ano sasabihin mo sa akin? Laglag rin ako sa wanap. Di ako dapat magyabang. Nakapagbigay kayo ng classic na laban habang ako nagkalat lang sa daan. Tanga, magpasalamat ka na lang sa performance mo na yon. Biglang hila pataas ka niya, chong. Pero di mo ba naisip na nalaglag ako sa pinakamahina kong performance habang ikaw, pinakamalakas mo na yon. Masakit ba? Masakit ba? Alam kong masakit yan. Kasi TODO niya ay todo. Tas natalo pa nga siya, men. TODO ko ay to do, bigla akong nalaman yung gagawin. Natuto na ako. Galing! Natuto na ako. Tuloy-tuloy na tong bala ko na parang rifle. At hindi na ako mag-chocho kasi hindi na kita idol. Tanga na, puto si idol pala eh. Diba idol niyo to? O, idol niyo yan. Idol niyo siya simula nung sumabay siya kay Jabo. Idol niyo siya simula nung pinatunayan niyang hindi na siya bano. Isa sa pinakamalakas kasi para sa inyo si Jabo, kaya nung pumalag siya, yung atensyon niyo naka-center. Baka nakakalimutan mong tinalo ka ng isa sa pinakamahina na si Semper, kaya nag-practice. Nice yun. Nag-practice. Tamod ni GL ang dahilan, ba't nagpalakas? Kasi bugbog to sa rate. After niya matalo dun sa tren, he put foot on the plate. In-improvise style niyang pang old school. Para sa sarili, makakota. Pero sa tren, defeat, di siya nakaporma. Pero sige, move on na tayo. Malakas ka na, di ba? Malakas ka na. On fire pala to. Pero dalawang bagay hinahin ko sa lamesa. On site na ba to? Una, yung pagkalago niya at pangalawa, patay niyang katawan. Bonsai at tabo, kaya ipakita mo yung malakas sa sinikal. Ipapabadibag ko sa normal na ako. Wow! Parang banat, sinigal. Tog ina, Sisik. Laban, yawa. Kay Sisik yung round 1. Sa score na... Hindi, tangin na. Solid yung round 2 ni... solid yung round 2 ni Sisik. So, hindi. I'm ano lang, ano lang ako. Di ko lang alam kung bibigyan ko ng 9 or 10 yung round 1 ni Sisik. Pero sabi ko, ang lakas niya doon. Ang ganda nung presence niya. Ang ganda nung pagbali niya sa mga verses niya na from seryoso to jokes, tapos big ano lang pala yun. Biglang buwelo lang pala yun para sa magiging palo niya sa na pisikalan. Ang ganda nun, nagustuhan ko yun.
Pero hindi lang yun eh. Hindi lang naman yun yung malakas na ginawa ni ni Sisik sa sa round na yon. Ang dami niya pang mga quotable lines, no? Natalo ako sa pinakamahinang ako, ikaw natalo ka sa pinakamalakas mo na. Yung TODO ko todo na, yung TODO ko to do, nalaman ko yung mga gagawin. So, yun yung mga tumatak sa akin, di ba? So, props kay Sisik doon. Hindi ko na isa-isahin, pero alam ko sa akin, no, sa kung paano ko narinig yung round 1 ni Sisik is a super daming quotables, no? So, daming quotables doon. Kaya 10 points for him. Then si Cynical, okay na yung umpisa niya eh. Okay na yung umpisa niya, okay na yung baging creative niya. Okay na lahat eh. Kaso naging pababa doon sa bandang dulo. So, bigyan ko ng 8 puntos si Cynical doon. So, it's a 10-8 in favor of Sisik. So, ganun. Sobrang lakas nung pinakita ni Sisik doon. Sana lang hindi bumaba yung level of performance niya sa 2 and 3. So, Sisik sa round 1. Jay, let's go! Lahat ng angle galing sa last battle. Tarantado na to. Sobrang kupal ko ba, par? Mas mukha pa akong triangulo sa'yo. Diba, real talk? Trangin mo to, sis kiluwa, oh. Gago, nagdidirapan ka lang yan, gago. Okay, round 2 game. Game! Ngayong round 2 na, papadama ko sa iyo yung pagsisisip at kapal lumapag. Panoorin niyo kung paano gulpiin ni Victor Wembanyama to si Jimmy Alapag. Sisihin mo yung mama mo. Nung bata ka, laging pinapa-FT sa'yo, Marie. Sobrang hirap ng buhay nyo. Diyan ka na niya pinalaki. Tapos, siya daw yung Devil's Corner. Yun yung kanyang pinagsasabi. Ako naman napaisip siguro, kaya Devil's Corner kasi sa Marilaki. Sobrang boring mo panoorin. Sa Marilaki, okay? Underdog ka lagi sa... Okay, yung Marilaki kasi, merong tinatawag doon na Devil's Corner. Yun yung marami nagbabanking. So, putang ina, ang dami nagbabanking doon. Kaya lagi may HPG doon eh. Diba? So, ayun yun. Tapos, winner play niya yung Marilaki sa Marilaki. Okay, so, okay. Kay, para saan? Okay na wordplay yun para kay Cynical. Siguro, kaya Devil's Corner kasi sa Marilaki. Sobrang boring mo panoorin. Ako yung nadidistract. Underdog ka lagi sa bawat battle kasi para kang maiiyak. Pag pinanood nyo battle nito kay Enoch, yung pagkawak matitiyak. First time kong makita si Jabo. Si Jabo ha, sa video hindi nagre-react. Tas mukhang bibig palagi kung saan siya galing kaya mukhang hungang yan. Ang yabang-yabang mo, wala naman kayong SM sa Montalban. Totoo, di ba? Kaya sa lahat ng taga Rizal, kayo yung Bisacol. Alphamart na yung pinakamalapit nyo sa mall. Gago. Tamang silin sila sa Alphamart. Tangina mo ka, ha? Taga bundok! Kaya sanay sa sigawan ng pera. Ang ingay pa kasi sa minahan, super lapit lang ng bahay nila. Gago. Yung alarm clock nila doon, di ako makagit over, hindi tumitigil, tangina. Kaya kapag nag-start na yung bulldozer, gigising na sila. Pero, tama na biro, seryoso muna tayo. Di ba lagi mong sinasabi na atheist ka? Ang tanong ko paano? Naisip ko, malaking ehemplo karon na saan kung sino tayo, tama? Kasi iniwan ka ng tatay mo, di ba? Sa battle yan yung pinamukha mo. Kaya sa pakiramdam ng pamilyang buo, ikay nagsusumamo, itanggi mo. Para di masyadong masakit. Yung pagmamahal niya sa inyo, sa alaala na lang madarama. Naging sumpa na sa pamilya niyong dinamuli pang sasaya habang kayo nananabik sa pagmamahal ng isang ama. Siya naman nasa ibang pamilya at di niya tunay na anak kasama niya. Pero mahiling pa rin sa isipan. Sa kabila ng lungkot na natatamo. Di ba hiling mong sana namatay na lang siya kaysa iniwan niya kayo? Tanggi mo. Para di masyadong masakit. Kaya anong 80 years ulol? 80 years ka na porkit yung mama mo iniwan kasi di na siya happy? 80 years ka na porkit yung tatay mo may ibang anak na katabi? 80 years ka na porkit nung iniwan niya kayo yung buhay tragedy? 80 years ka na porkit yung Diyos ginawa kayong broken family? Okay. At sa huling tanong na panapos,
ikaw yung magtatanda. Di ka ba talaga naniniwala sa Diyos? O galit ka lang sa Kanya? Sagot. Parang banat. Okay. So, sa bandang dulo, last 8 lines, last 12 lines, I don't know kung ilang linya yon. Okay yung personal, no? Okay yung personals ni Cynical J. Pero, eto sa akin lang naman. Sa perspective ko lang, own perspective or own vision sa battle, sa round na yon ni Cynical J. Sabi ko nga, okay yung part na personal na siya. Okay yon, tumatama. Ang hindi okay, yung kung paano niya i-deliver. Kasi, hindi siya nagiging ganun ka-convincing para sa akin. Okay, maganda yung angulo, maganda yung personal na linya niya. Pero, may kulang May kulang kung paano niya i-deliver sa atin na mako-convince tayo or masasaktan tayo dun sa linya na yun. Ako kasi, ito, maraming beses ko na ito sinabi sa inyo. Lalo na kapag na may personal si Akata. Sino pa ba yung mga mahilig personal? Basta si Akata lang yung tumatatak sa akin kapag na may personal 'Di ba? Pag inaano ko si Akata pag nire-review ko siya, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo na puta, ramdam ko yung personals na yon, ramdam ko yung sakit nung linya na yon. Kasi kung paano dinideliver ni Akata, yun yung character niya 'di ba? So damang-dama mo talaga kung paano niya i-deliver yun. Yun yung wala kay Cynical sa personal shit na dala niya. Okay yung angulo okay yung mga linya pasok yun Pero hindi lang niya na-deliver ng mas matindi. Tsaka yung expression ni Cynical J, hindi rin angkop dun sa kung paano niya, kung ano yung sulat niya 'di ba? Personals na yun Pero ang nangyari, nakangiti pa si Cynical. So, hindi talaga siya convincing para sa akin. Hindi siya nakakasugat sa akin. Although personals 'yon, hindi ko na feel na masakit yung mga binibitawan niya. So, ganon ko na nakita yung personals na scheme ni Cynical J. Although okay, malakas 'yun. Ang ganda sana noon. Kumbaga, kung na-deliver ni Cynical ng mas maayos 'yon, tangina, baka matunaw yung yung early part ng round 2 niya kasi yun yung pinaka para sa akin okay na angulo 'di ba? So actually yun nga yung tumatak sa akin Ano ba yung mga sinabi niya sa early part ng round 2? Actually di ko na matandaan yung personals lang talaga yung para sa akin sobrang effective, but delivery medyo nagkukulang sa delivery. So yun lang. Pakinggan natin si Sisik dito sa pagkakataon na to. So ayun ko lang baka magtaka kayo sa mga past videos ko ganito rin. So magtataka kayo, dumidilim yung yung screen ko diyan sa camera ko kasi sinasabay ko na yung edit So nag-edit ako nag-edit ako para hindi sayang sa oras. So habang gumagawa tayo ng content, nag-edit ako ng isa. So ayun, loading na siya. So malapit na siya matapos. So baka round ni Sisik matapos to. So ayun, yun lang, share ko lang kasi sa mga past videos ko, ginagawa ko na yun, sinasabay ko na yung editing para habang nagre-review or gumagawa ng content is tumatakbo yung oras kaysa gawin ko ng after ng content. So papalo na naman ng ilang minuto yung yung editing, kaya ginagawa ko, sinasabay ko na lang. So yun lang naman, share ko lang kasi baka magtaka kayo biglang dumidilim yung camera. So yun, so malapit na, actually 98 na siya. Siguro antayin na lang natin to. Pero ayun kay Cynical, ulitin ko lang din habang malapit naman na matapos yung yung editing natin. So kay Cynical, ayun lang talaga yung masasabi ko, kasama din syempre yung facial expression andun na yung maganda yung angulo mo, maganda yung scheme mo pero yung the way he deliver that line or that verses is not compatible or
O, diba? Comparable sa kung ano yung itsura niya, kung ano yung physical niya. Kasi nakangiti pa rin si Cynical J, hindi siya hindi ganun kaseryoso yung mukha niya. So, paano mo ma-feel yung ganung para sa akin, diba? Paano mo ma-feel yung ganung atake? So, yun lang. Yun lang naman ang masasabi ko. So, yun, pakinggan natin round ni Sisik. O, yan, tapos na yung editing natin. So, yun, game. Pakinggan natin si Sisik dito. Pero, yung masasabi ko lang kay Cynical, yun yung kulang niya. Okay? So, yun, game. Sisik, let's go! Tangin nung alpha mat lang meron sa Montalban. Gago, corny nun. Meron kaming Robinson. Bobo, meron yun sa San Jose, sa bayan. Siya nga pala, ang Rookie of the Year ng Ekisan. Damn! Unang taon pa lang, pero grabing hakot. Rookie of the Year kasi siya lang yung bagong pasok. Gago. Ekisan represents. Napakatino niya. Isang putang inang taga-Ekisan nakikisalok sa achievements ni Manuel at Kiluwa, pero biglang sinuka nito yung liga na nagbigay sa kanya ng pinto. Pagkakupal endless. Pero bilang respeto daw sa liga, sinishare niya mga post ni Sir Sex. Bad shaming? Sa battle rap, hindi. Yun ang sabi ni Tito. Tas ang caption niya, ako ay bumabattle para i-reserve gantong ugali, lalo na sa kasalukuyang panahon na ang daming sensitibo. Okay. Sa Ellen. Ay, Ellen. Patay. Choy! Sa tingin mo, okay ka pa? Oo. Lumawag ka siguro. Sumasagot ang ina. Panis, gago. Gagong. Mana sa tatay ni Blaser. Panis. Tabachoy. Sa tingin mo okay ka pa? Oo. Lumabag ka siguro sa dagat mo si Mana Santa, tamo bloated ka na. Ang bigat mo kasi. Kaya ka nalulog. Gago. Wawa na ikaw. Ininom yung tubig na lasang nasim. Ano ka, may singaw? Alam mo ba, sinabihan niya si Epiteticus, naugis cobra yung katawan. Tas kailangan daw pang cortisone sale. Ikaw alam mo ba hugis mo? Tanga korting pitchel! Ang sarap kasama nito sa inuman! Sarap kasama nito sa inuman! Gago. Hindi kita kakantutin. Wala kaming pagdanasa sa'yo lang namin ibubuhos yung gin. Ano Cynical? Ayos ang ba yung body shaming? Inutil fame mo! Pero di lang yan basta body. Tangina, hindi ko kayo nahaya, gago. Ay, sinasabi ko sa inyo. Ayun yung kulang kay Cynical J kanina kung paano niya i-deliver yung ganung mga personals kanina kay Sisik. Ayun yung kulang kay Cynical, di ba? Pero si Sisik, tignan mo kung paano siya ma-personal dun sa girlfriend ni Cynical, di ba? Tangina, ramdam mo yung yung diin, yung sakit ng mga pagkasabi niya. Kung alam mo kung anong hugis pitchel, sira ulo puta. Tapos yung sumasagot mana sa tatay ni Blaser. Sa mga di nakakaalam JN vs Blaser, Pedestal 3, Eliminations. Panoorin nyo yun. Sumagot yung tatay ni Blaser doon. Kaya, yun yun. Nag-umpisa yun doon. So, game! The same tawag dan returning favor, rookie mistake. Malamang Newton kalaban ko. At third ang matatanggap na sanction. In every force and action, there's an equal and opposite reaction. In short, karma! Explain ko overall din kung curious. Ito yung kabayaran sa hindi mo pagsunod sa golden rule ni Confucius. Kahit wala na sa stage, pagiging kupal, ginagawa pa niyan. Akala ko ba sa battle lang yung body shaming, ba't pati off-cam pinangatawanan? At ba't mo kinekes yung pagiging sensitibo? Tinuturing mong enemy, bakit? Talagang magiging sensitibo yung mga yan kapag naghain ka ng sensitive topic at malamang, naiinis na yan.
At yun ang ending ni Senti. Galawin ko ba naman syota niya, hindi ko hinahawakan, parang telekinesis. Ooh. Pero di niya naman pinapatamaan yung mga MC. At di ko yan dinedefend. Pero yung mga di naman bumabattle, sinasabi mong emotional sila, o ikaw lang tong walang emotional intelligence. Baka nakakalimutan mong kakamping ka. Yun yung grupo na puro sensitibo at OA. Di mo ba nagawa na pandirian? Itong tuligsa kay si Pan, tinutuligsa yung grupo kung saan siya nabibilang. Pero paano ba yan? Di ako sensitibo. Puso ko metal. Timaw atay na to at dead. Parehas na rin tayong walang pakiramdam pagkapulap ko ng bakal. Ikaw patay, ako manhead. Huwag kang feeling star. Kahit ma-personal ka pa, ako'y chilling par. Sadyang nab na tong metal na parang Linkin Park. Ang konklusyon, alam kong lalaitin niya pisikal kong pagkatao. Makiligo sa train. Kasi dun lang siya magaling sa pang-insulto. Kaya desidido pa rin. Pero di ko tinira iyong mukha o katawan. Di yan epektibo, mamen. Pero subukan mong iniba't pinagsasabi ko kay Ellen. Patunayan mong sensitibo ka rin. Okay, kino-corner siya ni Sisik dito. Pero yun, wala na masyadong mahabang explanation sa ano na yun, sa round na yun. Regardless. Baka kasi sabihin nyo, iniskoran ko yung yung banat ni Sisik doon kay sa girlfriend ni Cynical. Oo, malakas 'yun. Pero hindi siya tumama kay Cynical no. So, as is ko lang 'yun na syempre na ano rin ako doon, na nauga ako doon kasi puta ang lakas nung yun nga sinasabi ko nga sa yun yung kulang kay Cynical kung paano niya i-deliver ng with composure, diba? Kay Sisi kasi puta in character talaga niya dineliver yun at puta ramdam mo yung sakit nun, ramdam mo yung diin nun, di ba? Although para sa akin plus factor sana yun kung kay Cynical niya binato, pero hindi sa girlfriend ni Cynical. So even na nalakasan ako doon, lagay lang natin sa gitna yun, okay? Pero sabi ko nga regardless kay Sisik pa rin yun, real talk, kay Sisik pa rin yun. Na-breakdown na natin yung kulang ni Cynical doon kung paano niya dinideliver yung mga personals niya. So, kay Sisik pa rin yun. Pero 8 points pa rin para kay Cynical. Para sa akin, solid yun. Pero Sisik, 10 points yun para sa akin. J, let's go! Hindi ko irelevat yung mga sinabi mo sa kanya. Alam niya na yun. Tanga ka! Anong masasabi mo sa putang ina to? Tangina mo, ayaw rin kita kantutin, gago. Burado yung buong round. Puta, paano ko i-scorean yun? So siguro ganon din kasi si Sisik ang dami niyang banat doon sa girlfriend ni Cynical, which is ang naging hatol ko doon is ginawa ko siyang gitna lang kasi hindi naman siya kay Cynical. Di naman si Cynical yung tinira niya. Then siguro sa pagkakataon na to, although yes malakas yun, pero igigitna ko lang din yun kasi hindi naman din si Cynical yung nagrebat, diba? Yung girlfriend din niya. So, yun. Proceed tayo. Okay yun as pagkuha ng momentum. Tignan natin. Cynical J! Burado yung buong round. Cynical J! Anong kala mo? Magpapabata ako sa'yo? Tanga ka? Ngayon, idamay naman natin si Maki Meliona. Isang manicurista sa bench. Manicurista sa bench. Minimum lang yung sahod niya, di ba? Kagaya nung sinabi ko nung nakaraan, mas malaki yung sahod ko sa kanya. Tangina nanay mo, minimum 365 a day. Gogo. Tapos kinakatot ang amo niya. Tangina na yan. Okay, round 3 game. Lipat na lang yun!
Wasak ah. Tinuruan daw niya mag-multi si Eli. Nasa si Eli? Todo niyang pinagyabang. Pumayag kang turuan ka nito. Bobo mo naman. Ito, walang prasahan, Eli. Payong kaibigan lang. Next time, pag may sinabi siya sa'yo, gawin mo yung kabaliktaran kasi kung usapang multi-Gs. Eto lang, kay Panis. Dito man kanyang skills, besto nan kanyang chills, sesto lang yung drip, nerdo yan pag nag-spit, resonance ako kahit, test mo man wala tong trick, press ko lang tong sick, dedo pag ako nag-trip, eto makaking Chris, beso lang di yan sick, retro pa patay ka na yung katawan ni Sisilid, eco bag. Takina sobrang basic, tas nilait niya rin si Critical, tas pinagyayabang niya rin na tinalo niya si Critical last year. Boto ng Orado, 2-1. Dalawang bumoto sa kanya, MC ng top tier. Woo! Pasyanong in-announce yung matamis na panalo, parang dessert. Tangina mo, tuwan-tuwa ka sa panalong di mo naman deserve. Itatabla nga ni Ryan dapat yun, di ba? Di ba? Kasi talo ka dapat tarantado. Kung si Phoebus lang yung host nun, baka wala ka pang panalo. Sa akin yung gawin yan. Wala tong takot na makapagtulungan. Pinalaki ko ng kalsada at dinabagot sanay nasa durugan. Oo, tulad ng Haring Leon. Di mo pa ba natunugan? Lumalamon ako ng mga tulad mong ilaw. Wala akong pake sa lutuan. At oo, may motos rin sana ako, boss. Kaya Zay, salamat sa imbitasyon. Pasensya na, di ako tumuloy at hindi dahil sa'yo yun. Nauna akong mag-oo kay Ryan. At yung utang na loob, gusto kong masuklian. Di ako kagaya ng ibang MC, makapag-motos lang yung FRBL, di na mapagbigyan, di ba, Blizzard? Go, what's up? Saka ako lagi, Blizzard, di mo lang si Ryan. Pero balik tayo sa'yo kasi motos MC ka nga rin pala, no? Di halata. Tapos tinira niya yung Tacoma. Gamit yung linyang, kailangan pa ng tako para makapasok. Tacoma. Takopa. Lupit mo, men. Ang layo ng double meaning, pero pasok pa rin kapag pangongo ko babanggitin. Takopa. Naoma. Ano yan? Word name? Tutang yan to, kasi advancing na rin sana sa quarters, pero hindi siya pumayag kasi sobrang hip-hop niya. Si Rafian din tol, walang kalaban nung round 1 niya sa Wana pero nasa flip top na. Pinupunto ko, kung nag-advance ka na lang sana, tas yung mga bara inipon, edi sana hindi ka nasibak ni Wilbert na parang si Hipon. Ayan tuloy. Gago. Ayan tuloy. 3 sunod na talo tas sa pang-4 binuhol. 3 sunod na talo tas sa pang-4 binuhol. At sa pag-asa na bumawi yung isipan tinoon. Malapit na kaarawan. At ang manalo sa sarili pa-birthday ni Ulol. Yan ay malabo na mangyari. Paano magbebenti ka na pero ang laking bulol. Yung taon nasa kamay. Yung taon nasa kamay. Sa balat niya kinuhol. Kaya sa tatumong yan aking ideya pinukol. Magsisilbing palatandaan to sa laban mo dito, tol. Kasi papasok ka sa edad na 20 galing sa labang 04. Ayun pa yung pinakamalakas na linya. Papasok ka sa 20 sa standing na 04. Wow! Tangina, yun pa yung pinakamalakas na linya ni Cynical, men. Tangina, real talk, ayun yung pinakamalakas na linya ni Cynical sa buong round, ay sa buong battle. Tindi nun, gagi. Tindi nun. Wala akong masabi sa linya na yun, pero overall consistent si Cynical J. Consistent siya, hindi bumaba yung energy niya, hindi bumaba, hindi tumaas. So kung ano yung pinakita niya sa round 1, 2 and 3, ganun lang din. So kaya kung bigyan na ng score to, so it's a 24 points for Cynical. Sabi ko nga sa inyo, yung banat ni Sisik dun sa girlfriend ni Cynical, hindi ko siya masyadong iniskuran. Kasi hindi nga sakto yun kay Cynical. Then yung rebat din ni Cynical sa round niya, hindi rin naman si Cynical yung nag-spit nun. Dun yung girlfriend niya din. So,
para sa akin, patas lang naman yan. So, nag-base ako kung paano nila binanatan yung bawat isa. Yun lang. Banat, para isisig, let's go! Tangina, magdulong sana ako. Kala ko papakasalan ako eh. It's a no. Actually, tinatamad na ako magsulat sa round 3. Ako'y very lazy, boss. Kasi di ko naman to kamatch eh. Walang kemi-kemi route kasi lahat ng battle niya nag-choke. Yung mga linya, dahil sa edible at isa pa tinalo ka ng fancy na si Epithetical Call. Gago, wala na akong maisip na multi sa Epithetical. Parang ginago ko pa yan. Pero naalala ko yung sinabi niya sa Gisanen, ipit-titi ko. Huwag na, ikambyo ko na lang. Sa mga di nakakaalam, 2 tour na sinalihan nito ngayong taon. Kaya batak to si Geng Geng. Pero ano nangyari? Laglag. Parang anak niyo ni Ellen. Ouch! Ouch! Totoo yan, mga G. Look, tumara ako gago. Baliwang ko na. Totoo yan, mga G. Yung nilalahad, serious. Sinek sa ultrasound, it's a boy. Nung inilabas, pitus. Kaya nga nahirapan na magpapayat si Ellen. Kasi yung lagay, critical stage par. Gagawin niya sanang junior yung bata sa rap battle, tas yung MC name, Cynical JR. Saan na binigay mo sa akin? Saan na binigay mo sa akin yung katawan? Gagawin kong pulutan kapag tipsy. Maganda pa future nun sa akin, makakapag flip top kasi piprituin ko yung pitus. Crispy! Gago! Patay na anak mo! Inunahan ng sundo yung batang kanyang magiging mundo, di na silayan ng mundo. Kangay na, ito yung wala kay Cynical sa round 2 eh. Tira mo kung paano dinideliver ni Sisik yung mga ano niya dito, mga personals niya, 'di ba? Tindi, mararamdaman mo yung ano eh. Mararamdaman mo yung bigat, mararamdaman mo yung puwersa, 'di ba? So yun yung wala kay Cynical. Sayang, round 2 sana yung pinakamalakas ni Cynical, pero yung personals niya is hindi mo ramdam eh dahil sa delivery niya. Yun lang. Nunahan ng sundo yung batang kanyang magiging mundo, di na silayan ng mundo. At isa sa dahilan ba't nalaglag? Kasi manloloko si Bestie. Palaging stress sa kanya yung asawa at nakaranas ng senti. Kasi simula nung nag-battle rap, daming kalandian na FMC. At inamin niya mismo nakaraang laban na nagpapatsupa siya kay Epi. Tangin na. Mahiya ka naman, nag-gym yun, tol. Tangin na sa Ares, siya'y cheater. Pero kasi sa battle rap, nag-cheat. Kasi naungopya kay GL na. Dinakawan yung nagtatawag ng all gods. Sabi ni GL sa entablado, yung bato galing sa fans, Malis at Dapalas. Ang sabi naman ni Gago, hinagis yung battle, Malis at Dapalas. Huwag mo sabihin hindi mo napanood yung GL versus Unico. Diehard battle rap fan nga yan. Nilagyan lang ng battle yung linya, puta pwede na ipanglaban. Sige, tanggi mo, para di masyadong masakit. Ano, si Dabo yung magnanakaw? Binuking at tinala? Buti nga yun, nag-effort palitan yung variables. Ikaw synonym lang ginawa. Tangin na yung binato, ginawang hinagis ang puta. Tomas Morato ni Enzyme, sinilang na suhinilip. Kinuha. Putang ina ka, di katunay. Inadapt sa life yung pagnanakaw porque may linya galing 2021 isa buhay, Philip ni Poison. Pinilit pa talaga yung mga linya. Food pyramid ni Didi, tuldok sentence si Kilua, di pinalampas pati kaliga. Palakpakan kapalpakan ni Mot. Ano, banggitin ko pa ba lahat? Banggitin ko pa ba lahat? Yung mga angle niyang binanggit ko ganina, ninakaw niya sa mga dati kong nakalaban. Basang-basa ko nagalawan, tapos sasabihin mong nagnanakaw rin ako. Linya ni Smagacheyi, binanggit sa kaganapan. Ulol madali lang talagang ipasa sa iba yung sariling kasalanan. Saka bakit pinanakawan yung SS, hindi ko nga mabanggit ng maayos yung SS. Logic. Magnanakaw!
Dapat isalan ng maigi to. Dapat isalan ng maigi to. Kinakalaban mo si Bongbong, kinakalaban mo sarili mo. Joker, utal-utal, magnanakaw, tapos makaleni. Pero kahit may pagtindig, alam mong kay Marcos pa rin babagsak yung ender. Tagilid ka ngayon, ngiwe. Lakas! Tayo mag-iba! Salamat kayo! Yo! 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 Tang ina si Sik. Ang lakas, men. Ang lakas. Perhaps kay si Sik, puta, hindi ako na, ano dito, hindi ako na-disappoint sa battle na to. Real talk. Hindi ako na-disappoint sa battle na to. Props sa dalawang MC. Overall na lang to, Kay Sisik yung round 3. Kay Sisik yung round 3. It's a 30-24. All 3 rounds, boboto ko si Sisik dito. Grabe yung personal niya dito. Ramdam na ramdam mo from round 2 and 3. Yun yung wala kay Cynical. So, ayun. Overall, gusto ko lang din sabihin na big props sa dalawang MC na to. Ang ganda ng battle nila. Hindi ko ina-expect na magiging ganito yung, magiging classic yung battle. So, hindi deserve ng battle na to yung 18k views, no? So, bigyan nyo naman to ng basta, sobrang ganda ng battle. Hindi, para sa akin, hindi deserve ng battle na to yung 18k lang, no? So, marami pang hindi nakakapanood neto. So, takin na panoorin nyo to. Kung gusto nyo panoorin to ng tuloy-tuloy, takin na punta lang kayo sa Floodway Rap Battle League na channel. Pero ayun, sa mga first time naman to mapanood dahil sa channel ko or sa review ko, nagre-request ako sa inyo na panoorin nyo to yung buong battle sa FRBL na channel. So ayun, going back, it's para sa grabe yung Sisik. Prepared, solid na mga verses and matinding mga punchlines for Cynical. Then kay Cynical naman, ayun lang yung ni Cynical para sa akin. Pinakakulang. Yung delivery lang niya. Is hindi kasi ganun ka-convincing kung paano niya dinideliver yung mga verses niya, especially personals. Pero malinis, maganda, ang ganda ng pagkakatahi, ang ganda ng pagkakaisip ng mga angles at references. Sabi ko nga, round 2 yung pinakamalakas niya, pero kulang lang sa composure Diba? Kulang lang sa character kung paano i-deliver yung mga ganong klaseng linya. Pero ayun, so far, Sisik ako all 3 rounds. Floodway Rap Battle League ang laban! Cynical J versus Sisik! Mag-iyay sa mga versus kung na gusto! Floodway Hustlers para sa visual my name JC. Yeah, maraming salamat. Ano highway lang yan, sa safe house yun. Pero ang boto ng Urado, 3-0! Para kay Cynical J! Uy! Ben, tangin na, shoutout kay C6. Sobrang solid na laban yun. 3-0 Cynical? Okay, so pakinggan natin yung judges. Pero, hindi. Sige, game. Panoorin natin, judges. Tangina, maraming salamat, men. Kasi Cynical, tangina, pero ginawa natin best natin, kaya okay lang, masaya tayong natalo. Shoutout sa Triangulo, shoutout sa Prof. Kung pinayagan ako ma-absent, shoutout sa Verde, shoutout sa Undrafted, shoutout sa mga kasama ko, kila Ronan, kila Daniel, kila Iluwa, sa lahat ng Triangulo, kila Lord Manuel, kila Kayasan, lahat. Maraming salamat. It's Jabo Battle League. Dito lang. Round 1 binigay ko kay C6. Kay C6, malinaw. Creative nung sabi niya hindi ako papalag. Tapos bigla niyang tinulak. Then merong nasa likod. Tapos na-execute niya ng magandang punchline yun. Round 2, tingin ko, iboboto ko na, kasi nauna si Cynical J. So dapat iboboto ko na si Sisik. Kaso yun nga, dinamay niya yung jowa, pero wala namang kaso yun. Ang kaso lang, sobrang haba niya na scheme, tapos nabalik yun ng malakas, kaya parang nabaliwala. Kaya parang nilipat ko yung round 2 bigla kay Cynical J. Tapos round 3 yun, para sa akin, medyo malinaw na kay Cynical J yun. Pero sayang, congrats, napakalupit na battle na yun. It's round 2, tsaka 3, binoto ko Cynical J. Props kay Sisik, na kailan sulit. Okay.
Yun, round 1, binoto ko si Sinigal. Sa akin, para Sinigal sa akin. Round 1, binoto ko si Sinigal. Mabisa sa akin doon, parang mas effective siya. Maganda yung mga reference niya, humor, tapos yung mga reference niya sa triangulo, like kay Sisik. Round 2, para sa akin Sisik yun. Grabe yung mga jokes, tinira niya yung shota ni Sinigal. Sa round 3, kay ano yun, kay Sinigal yun. Bukod doon, bumawi yung girlfriend ni Sinigal pa, ang last one. Tapos yun, para sa akin doon niya na nakuha din lahat eh. Yun, humor, mga jokes, bubayas din siya. Like kay Sisik na parang ganun pa rin yung performance niya na hindi nagbabago sa malalang. Yun lang. Okay. Yo, Nukli, ang ganda ng ginawa rin ni Cynical J. All 3 rounds, ang boto ko kay Cynical J. Sobrang lakas din ng mga nila, ng mga kasabwat nila. Pero ano pa rin, solid pa rin ang ginawa ni Sisik. Siguro kung nagkataong nag-iba yung kung sino, mas nauna si Sisik, siguro pwede mag-iba eh. So yun, all 3 rounds, Cynical J. Okay, so iba yung naging outcome ng judgment natin doon. So kung napanood nyo yung uploaded kagabi na battle, yung Royal Rumble, so ano doon, sobrang perfect para sa akin ng pagkaka-judge ko doon. Kasi yun, basta panoorin nyo yun or basahin nyo yung description. Basta solid. Nagustuhan ko yung ko doon, yung review ko doon sa battle na yun. Kung mapapanood nyo, 1 hour and 34 minutes ata yun. So, pwede nyo panoorin. Basta, para sa akin, sa perfect na judgment yun. Isa sa mga perfect na review battle ko sa buong channel natin. Overall. Then, binawian ako dito. No? Binawian ako dito. Kasi, all 3 rounds sisik ako eh. Diba? Pero props kay Cynical. Hindi ko dinidisregard yung all 3 rounds ni Cynical. No, solid yung round 3 solid yung all 3 rounds ni Cynical. Pero siguro yun nga yung kung paano ko siya nakita, yung judgment ko sa battle, mag-stay yun, magiging as is yun. Hindi ko siya papalitan or what. Although narinig ko na yung judgment ng mga live judges natin. I agree with them, pero para sa akin malinaw yun na all 3 rounds. Siguro ang nilamang ni Sisik para sa akin overall is yung composure, delivery, performance, yung mga suntok rin na sunod-sunod. Yun naman. Kay Cynical, nakulangan ako sa delivery. Then, sa mga angles is hindi ganun kasumusugat. Yun yung ganun ko siya nakita. So, yun. Pero yun, congrats kay Cynical para sa panalo na to. Sabi ko, hindi ko din disregard yung skills or yung writtens mo dito. Kung sa'yo, edi sa'yo, walang problema. Pero yun, napaka-classic na battle. Sobrang dikit, sobrang nakakapanghinayang na gawing, or sabihin, pwede naman itabla, yung mga ganong klaseng battle. Pero yun. So, shoutout kay Sisik. And mukhang okay naman sila after the battle. And alam ko, nakita ko naman na pinuntahan din ni Sisik ang pangalan niya, Ellen. Diba? Yung girlfriend ni Cynical. So, mukha namang okay. Then, nung nagkita rin kami ni Sisik sa event ng flip top, mukhang okay rin naman sila ni Cynical. So, walang personalan, battle lang talaga. So, yun. Shoutout kay Sisik sa nag-request, kay Sisik na siya yung nag-request ng battle na to. Props, puta. Na-enjoy ko yung battle. Hindi ako na-disappoint. Hindi ako naburingan. Ang ganda ng battle. So, shoutout. Especially Sisik and Cynical J. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Mga humag. Peace out.